series and armature. Kapag short, ang cover lang ni shunt ay si armature. May nakakonect pa na series. So, madaling tandaan yung connection nila. So, doon magbe-base sa problem kung anong types of generator. Sasabihin doon ano. So, mula doon sa problem pa lang, binanggit kung anong types of generator. Dapat instant. Alam niyo yung itsura nung circuit nyo ano, para mas madaling mag-solve. So, kung meron kayo, alam niyo na yung circuit, madali nang magpalabas ng formula. Ano, tatandaan nyo lang yung basic dun sa formula na yung generated EMF is equal to lahat, yung terminal voltage, yung output voltage na plus lahat ng voltage drop natin. Ano. So, doon na lang kayo magpapaikot-ikot. Okay, so next topic tayo, voltage regulation. So, ano si voltage regulation? So, yon natapos natin yung pag-generate ng voltage ng generator. Pero in real life, meron tayong problema. Ano? So, kay generator, pag tumaas yung ating load, di ba meron tayong generator, siyempre generator may nakakonect na loads dyan. So pag tumaas yung load na nakadikit dun sa ating generator, pag dumami yung mga load, lahat na nakasaksak, so pag madaming load, yung voltage output nyo is bababa. Ano? So magkakaroon kayo ng voltage drop. So yung voltage regulation dito, ibig sabihin lang ng voltage regulation, it measures how much the voltage changes when the load changes. Ano? So it shows how well the generator maintains its terminal voltage. So yung ano mga sample, pag nag-voltage drop, if voltage drops too much, so yung mga ilaw natin, pwedeng dumilim, lights dim. So yung motor natin, ng mga nakakonect dun sa ating generator, babagal and pwede mag-malfunction yung iba nating equipment. So kaya tayo, engineers, want natin yung mababang voltage regulation. So pagbaba ng ating voltage regulation, pagganda ng ating generator. Ano. So yung formula natin dito ay voltage regulation. Voltage regulation natin, so ito ay percentage, is voltage nyo kay no load minus voltage nyo kay full load over voltage nyo kay full load times 100. So, yun yung voltage regulation. So, VNL, no load voltage. VFL, full load voltage. No load voltage, walang nakakonect na load dun sa ating generator. Full load voltage, ando na yung capacity ng ating generator. Maximum capacity ng ating generator na kaya niyang i-hold yung mga loads. Example tayo kay voltage regulation. Sabihin natin na yung ating generator merong no load voltage. No load voltage. No load voltage natin, sabihin natin 260 volts. Tapos, meron tayong full load voltage. Full load voltage na 250 volts. Ibig sabihin, nung nakakonektan na ng load, yung ating generator na full load na, so nag-drop yung voltage natin from 260 to 250 volts. So, paano natin kukumpitin yung ating voltage regulation? So, yung ating voltage regulation, no load voltage natin, 260. Minus full load voltage natin, 250 over full load voltage natin. So, times 100 lang. So, ang ating voltage regulation dito is 4%. So, maganda pa ito, kasi mababa lang yung voltage regulation natin. So, dito, dumagdag yung ating load, hindi ganun kalaki yung pagbabago ng ating voltage supply. So, 4% lang. So, meaning the voltage dropped 4% when load was connected. Okay tayo kay voltage regulation.
So, basic lang sa voltage regulation, formula, no load voltage minus full load voltage all over full load voltage. So, yung ating ideal voltage regulation for a generator, so as low as possible. Kung kaya nating i-1%, less than 1% yung voltage regulation, ibig sabihin, kahit mag-connect ka ng biglaan ng maraming loads dun sa ating generator, hindi ganon kalaki yung nagbagong voltage na kayang i-output ni generator natin. So, yun, parang efficiency, pero dito, yun yung term natin, voltage regulation. So, mas gusto natin, mas mababa yung voltage regulation natin kasi mas hindi ganun ka-apektado yung inyong output voltage kahit magbago yung inyong load. So, yun yung sa ating voltage regulation. Next natin, power stages tayo. Dito na tayo, kasi dadaanan ko rin yung mga losses natin kanina. Ito, yung mga niligtaan ko, dadaanan din natin sa page na to. Okay, so meron tayo dito ang power stages. Power stages natin, natatandaan, ito, first meeting pa lang, energy conversion, ito na yung ating topic. Power stages ng isang generator, andito yung ating mechanical energy. Mechanical energy, andito yung ating electrical energy. Tanda pa, di ba? Ito ang ating foundation ng generator. So, ito yung stages na nung generator. Di ba, nung mga nag-discuss tayo ng nakaraan, ang generator from mechanical energy to electrical energy. Tapos, sinabi ko sa inyo na meron pa sa pagitan ng mga to, andun yung sa mga friction, meron kayong mga heat loss doon. Tapos, meron kayong mga losses pa na due to copper losses nyo kasi meron kayong mga conductors. So dito, andito yung ating mechanical energy. So sa pagitan nitong ating dalawa, andito yung ating mga losses. Okay lang? Okay pa? Okay. So stages. So first stage natin dito, andito tayo sa side na to. Ito yung ating mechanical input power. So mechanical power input. So ito yung kauna-unahang stage ng ating generator. So meron kayong input power na nagmula dun sa inyong yung shop nyo bago kayo makapag-produce ng electricity. Kasi nga, di ba, meron tayong mechanical energy dito. So meron tayong mechanical power input. So ito yung output ng inyong driving engine. So meron kayong yung magpapagana, magpapaikot ng inyong armature. Ito yun sa mechanical power input. After ng mechanical power input nyo, meron niyang mga losses. Ito yung ating mechanical losses. Mechanical losses due to iron and friction losses. So ano tong mga to? Iron losses. So iron losses occurs inside the armature. These are also called core losses. Iron losses natin. Yung iron losses natin, natatandaan nyo, di ba yung ating armature? Yan, yung ating armature dyan. Di ba yan yung nakakonect yung ating armature winding, yung winding na yan. Tapos, umiikot to, yung ating metal parts na to, umiikot yung metal parts na yon, nagkakaroon tayo ng change in magnetic flux. So, yung magnetic flux na yon, dito siya umiikot sa metal part natin na to na armature, yung merong slots. So, doon umiikot. So, yung material na yon, hindi naman niya kayang i-hold lahat ng ating magnetism. Kasi wala namang perfect material na kayang mag-hold ng magnetism. So, doon papasok yung mga permeability natin na terms, ang mga nadaanan natin. So, kaya, nagkakaroon ng mga
losses, nagkakaroon ng mga magnetic losses kasi yung ibang magnetism natin is nakakawala, hindi kayang i-hold ng lahat ng ating materials. Ayun yung ating iron losses. So kay iron losses, meron tayong dalawang types, si hysteresis losses and si eddy current losses. So si hysteresis, ayun yung energy loss as heat. Tapos si eddy current naman, changing magnetic fields in loose currents inside the iron core. So eddy current, andun yung based dun sa material parts natin. So mechanical losses, andun din yung ating mga frictions. Andun yung ating bearings and brush. Di ba meron tayong yung mga brushes natin, lahat ng ating mga parts, lahat ng ating metal parts sa loob ng ating machine, nagkakaroon yun ng friction. Pag mayroong movement, nagkakaroon tayo dun ng another losses. So another 10 na factor yung windage loss. Windage loss naman, syempre merong hangin. May hangin at may hangin sa loob ng inyong generator. So habang umiikot yung inyong armature, so andun pa rin yung air resistance. So air resistance, windage loss, pumipigil sa pag-ikot ng armature, yun yung ating windage loss. So lahat ng yon andito sa ating mechanical losses. So lahat ng pumipigil sa pag-ikot ng ating armature ng maganda, ng tuloy-tuloy. So lahat ng mechanical losses, ayun yung lahat ng pumipigil sa pag-ikot ng ating generator ng tuloy-tuloy. So mechanical losses. So after naman, kay mechanical losses, yung power stages natin doon. So after ng mga losses na yon, nakapag-generate na kayo ng electrical power. So meron tayong electrical power developed in armature. So dito papasok yung inyong PG is equal to EG/IA. So power developed na kay armature. Di ba meron na tayong na-produce na EMF, yung ating EG, generated EMF. Siyempre, may current din naman yun. Andun na yung power. Power is equal to VI natin. Okay tayo. Yun na yun. Electrical power developed. Si electrical power developed na yun, itong side natin, itong side na to, ito yung ating mechanical side. Sa mechanical side, mechanical input, andito yung mechanical output nyo. Mechanical output. Ito ang mechanical side. Mechanical side ng ating power stage. Kasi nga, di ba nga ang ating generator, mechanical energy to electrical energy. So in between, nandun yung ating mga losses. So in between ng ating mechanical input and mechanical output, meron tayong mga losses. Ayan yung ating mechanical side. Okay, tapos tayo kay mechanical side. Kay electrical side naman, ito si electrical side. Electrical side, yung output ni mechanical output, same na rin, yun na rin yung electrical input. Again, yung dulo ni mechanical side, si mechanical output, ayun naman yung start ng ating electrical side. Yun yung inyong magiging electrical input. Then, ito na yung inyong electrical output. Electrical power output. Okay? Electrical output. What input yan? Electrical power output. So, sa pagitan, electrical side, ang start nyo, electrical input, ang end nyo, electrical output, meron din kayong losses dyan. So, yung losses naman na yun, yun yung inyong copper losses. So, ano-ano si copper losses? Si copper losses nyo, andun lahat ng merong conductor sa inyong generator. So, imagine nyo, meron kayong napakahabang extension cord. Extension cord, isaksak nyo sa first floor, gamitin nyo sa fourth floor. So, yung voltage nyo sa first floor, hindi na yun yung magiging voltage nyo kay fourth floor. Pagbababa na yun kasi napakahaba nung ginamit nyo na conductor.
So, ganun din po yun kay generator natin. Sa loob ng ating armature, parang hindi ko binalo yung armature natin dito, ano. Yung armature natin, yung maraming winding, hindi ko na isusulat yung slot. Pag nagbukas kayo ng isang dynamo, ano, maraming nakapalubot na wire. So, pag in-unwind nyo yun, inalis nyo sa pagkakapalubot, napakahabang conductor po yun, ano. Then, aside from that, meron din kayong conductor kay field winding nyo. Ano uli si field winding? Si field winding nyo, ayun yung nandun sa ating field coil. Drawing ko na nga uli. Pole, ito yung inyong pole. Meron kayo dito ang field winding. Inyong field winding. Kay armature nyo, meron din kayong armature winding. Ito yung lap, ito yung wave winding. Ano? Okay pa dyan? Andito yung ating field winding. Yung field winding nyo, ito na yung series or shunt, long shunt, short shunt. Ano? Ito yung inyong armature winding. Balikan natin yung circuit natin. Punta tayo sa basic circuit nyo. Sabihin natin yung series na generator. Okay. So itong diagram natin ito, itong nasa drawing nyo, either series winding or shunt field winding, yun po ay ito. Yung nakapalupot dun sa inyong poles, ayan yung inyong field winding. Itong nandito sa armature nyo, itong drawing nyo to, ito yon, ito mismo, yung nasa armature nyo. So kung series yan, nakasiris yung connected. Yung sa field winding nyo, iikot pa to dun sa lahat ng poles. Ano, meron tayong kung ilan number of poles. Nakasiris daw kay armature winding. Ito yung series. So kung nakashunt, yung shunt natin, edi nakaparallel yung inyong field winding dun sa ating armature. Ano. Okay tayo dito? Gets na? Nagets yung circuit diagram natin ng types of generator. Tapos imagine nyo, i-compare nyo dun sa ating actual na generator. Ano? So yung field winding natin, ito yung nakapalubot dun sa ating coils, sa ating poles. Yung ating pole coils, ano? Yun din yung ating field windings. Sa loob ng ating armature, meron din tayong armature winding. Ayun yung ating lap or wound winding. Ano? So lahat ng ito, lahat ng coils na yan, yung inyong winding sa armature, meron din kayong voltage drop doon sa inyong brushes. Meron kayong brushes dyan. Yun yung nag-encompasses dito sa ating copper losses. So lahat ng power, lahat ng electricity na nagmula doon sa inyong armature, okay, nakapag-develop na nga kayo na, meron na kayong electrical input, meron na kayong electrical power develop. Dadaan yon na sa lahat ng conductor sa loob ng inyong generator. Dadaan yun sa field winding, dadaan dun sa ating armature, dadaan dun sa commutator at saka dun sa brushes bago umabot dun sa terminal. So lahat ng dinaanan niya, magkaroon kayo ng copper losses. Okay? So yung electrical input nyo, dumaan na dun sa inyong copper losses, andito yung ating final stage na ating electrical output. So ito na yung rating nyo, final rating sa mga commercially available generators. So pag bumili kayo 10,000 kilowatt na generator, ito na yun, ano? Kasi yun yung power na magagamit nyo, no? Yun lang yung available power na pwede nyo gamitin. Kasi ayun na nga yung output power natin. Okay po. Electrical power output. Okay? So yun, si power stages natin, may dalawang parts. Andito si mechanical side and si electrical side. Ulitin ko lang, ano? Electrical side, mechanical input, mechanical
losses. Yung inyong mechanical output, paulit-ulit ko to kasi gagamitin natin mamaya. Mechanical output nyo, ayun naman yung inyong mechanical output nyo, same lang siya dun sa inyong electrical input. So, electrical input, meron kayong electrical input, meron kayong electrical losses. After ng inyong electrical losses, nabawasan na yung inyong electrical input, ayun na yung inyong final stage na electrical output. Okay po? Okay, daanan natin tong mga to ulit para mas malinaw sa inyo. So ito na yung power losses in a DC generator. So the mechanical power input is never perfectly converted into electrical power output. So hindi lahat ng pumasok mechanical power input, yun na yung lalabas as electrical power output. So never perfectly converted into electrical power output. So the difference between the input power and the output power is meron tayong dissipated heat. So meron tayong heat, meron tayong friction dun sa mechanical parts nyo, which represents the power losses of the machine. So these losses determines the generator's efficiency and cause its temperature to rise during operation. So power losses in a DC generator, meron tayong copper losses, yun yung field winding nyo, armature winding, lahat ng dumadaan na yung electricity. Meron kayong iron or yung magnetic losses. Ito yung sinabi ko kanina na yung material, metal parts sa loob ng generator natin, walang perfect material na kayang mag-hold ng lahat ng magnetism doon. Ito yun, iron losses, kaya meron tayong iron losses. Mechanical losses naman, sa mechanical losses, ayun na yung ating mga friction losses. So lahat ng nagkikiskisang metal parts, magkakaroon tayo ng mechanical losses. Copper loss, kay copper loss natin, meron tayong armature copper loss. Si armature copper loss natin, sabihin natin PA, losses siya, so power losses siya. PA, power kay armature, power losses, is equal to IA squared RA. Huwag mabibigla, ano naman yan? Ang dami na naman panibagong formula. Basically po, power is voltage times current lang yan. So nagkaroon lang ng subscript sa ilalim para matukoy kung alin yung parts na yun. So dito, ito yung ating armature. Armature copper losses. Okay pa? Next natin, field copper losses, yung ating field winding na. So mapa-shunt field man yan, shunt yung inyong type ng generator or series yan. So ito yung ating losses. So PSH is equal to ISH squared RSH. So kung series naman, palitan nyo lang SE. So madaling tandaan, power times, mali pala yung in-example ko. Ang power ay I squared R. Saan galing yon? Kasi po ang power pwede ring P equals VI. Si VI nyo pwede ring IR, di ba? Voltage is equal to current times resistance. Power nyo, voltage times current. So pwede nyo isa-substitute si voltage nyo. So mangyayari, power is IR times I. Kaya nagkaroon tayo ng I squared R, ng power. So bumalik lang ulit sa basic. Again, huwag malilito dun sa mga subscript. Ayun lang yung palatandaan natin. So ang tatandaan nyo ito, yung mga shunt field, pag parallel, series speed kapag series. So same formula na sila. Magbabago na lang sa subscript. So another types ng copper losses yung inyong brush contact. So yung brush natin, tatandaan yung brush sa armature. Ito yung brush natin. So natandaan ba ang brush? Ang brush yung nandun sa commutator nyo. So kapag lapun po, ang number of brushes natin, ay equivalent sa number of poles. Kung ilan yung poles ng ating generator,
Yun yung number of brushes. Kapag wave, ang number of brushes, lagi lang siyang dalawa, ano. So, kapag wave type, yung inyong armature, dalawa lang yung number of brushes. So, dito, ang inyong brush contact resistance loss, meron kayong power loss, may losses din kayo dun sa brush, since dumadaan din dun yung electricity, ano. So, PV equals IA VB. So, hindi madalas sabihin kung ano yung resistance ng brush contact nyo, no? So, mas madalas yung voltage. Kaya ito yung ating gamit, hindi yung I squared R. So, bakit ito IA? Di ba yung ating drawing naman, ito naman pala, dito na pala eh. Kung ano yung current na dumaan dun sa inyong armature, yun din yung dadaan dun sa inyong brushes. Ano? Itong nasa drawing na yan, ito na yung brush, yung nasa baba at ilalim ng inyong armature. Yan yung symbol niya. So, same lang yan. IA, VB, ano? Kasi wala naman talagang mas sinasabi na yung current kay armature, ano? Hindi yung current kay brushes natin. Kaya yan ay IA yung nakalagay dyan. Okay? So, we have iron losses. So, iron losses, magnetic or core losses. So, ito yung nabanggit ko kanina. Meron tayong hysteresis and eddy current losses. So, basahin na lang. Ano? So, hysteresis, ito yung due to friction that creates heat. And kay eddy current naman, yung nag-change ng inyong magnetic flux. Okay? So, mechanical losses. So, aside dun sa iron losses yung kanina, ito mechanical losses, meron tayong friction losses and windage losses. Friction, any metal parts na nagkikiskisan doon sa loob natin, ano, nagkakaroon tayo ng mechanical friction. So, meron tayong bearings, dun sa shaft, sliding friction of the carbon brushes, pressing against the rotating commute. So, basta may umikot ng mechanical parts, meron kayong friction doon, ano. Windage losses, aerodynamic drag. So, ito yung air resistance na pumipigil, air resistance, aerodynamic drag, air friction, acting against the armature. So, siya yung pumipigil sa pag-ikot. Hindi naman siya sa pumipigil, ano. Hindi naman kasi niya kayang pigilan, no? Hindi kaya pigilan ng hangin. Merong drag. So, pag merong may hangin na pumipigil doon sa pag-ikot, ano. Hindi totaling napipigilan, pero merong pumipigil. Ayun yung drag natin. Air resistance. Stray losses. So, ano itong mga to? Stray losses and constant losses. So, stray losses, ito yung sum ng iron losses and mechanical losses. Okay, tatandaan. Stray losses is iron losses and mechanical losses. So, for a generator running at a constant speed, stray losses remain relatively constant regardless of the electrical load. So, hindi nagbabago itong inyong stray losses kasi hindi naman nagbago yung material ng inyong armature core and yung rotating parts nyo, yun at yun pa din yung nagkikis-kisan, ano. So, meron din tayong tinatawag na constant losses. So, ito yung mga constant na mga losses. Hindi na ito magbabago, ano. So, yung constant losses nyo, combination ng stray losses and shunt field copper losses nyo, ano. So, yung shunt field, pag naka-parallel pala yung inyong field winding dun sa ating armature, constant siya, ano. So, yung mga variable losses, nagbabago, variable losses, combination ng ating armature copper loss and series field copper loss. Okay, kung shunt yung generator, edi walang series field dito, ano, armature copper loss lang. So, kung shunt siya, yung variable losses, pagkukumbinhin nyo itong dalawang to, ano. So, note on efficiency, a DC generator achieves its maximum efficiency when its variable losses are exactly equal to constant losses. So, para magkaroon daw ng maximum efficiency, so dapat yung inyong constant losses ay equal kay variable losses. Tatandaan nyo mga yan, ano, magagamit natin mamaya. So, maximum yung inyong efficiency pag ganyan yung characteristics ng inyong generator.
Okay, types of efficiency na tayo. Meron tayong mechanical efficiency. Mechanical efficiency. So efficiency, lagi lang siyang output over input. Ito yung inyong papakatandaan. Tapos magdedepende na lang to kung ano yung hinahanap. Dito, hinahanap mechanical efficiency. So this measures how effectively the generator converts the mechanical input from the prime mover into internal electrical power. So formula natin, efficiency natin, mechanical efficiency, electrical power developed, electrical power developed over mechanical power input. So yun yung ating efficiency. Balik tayo dito. Hindi dyan. Ito. So yun nauna natin para mas madali lang natin mag-gets mechanical efficiency. Ang sabi ko kanina, ang efficiency, ito in general, efficiency is output over input. Yung mechanical efficiency natin, NM, diba binanggit ko kanina, ito yung inyong mechanical side. So yung output nyo sa mechanical side, si electrical power developed. Yung input nyo kay mechanical side, mechanical power input. Okay po. Okay, so efficiency, output over input. Hinahanap dito mechanical efficiency. Sabi ko kanina, mechanical side. Okay? So ang output, andito, ang input, andito. Ito yung inyong formula. Next natin si electrical efficiency. Electrical efficiency ay andito ang electrical side. Andito ang output. Andito ang input. So pag hinanap sa inyo electrical efficiency, edi electric power output over electric power developed. Okay, so basically output over input pa rin yan. So mechanical side, mechanical efficiency. Electrical side, electrical efficiency. Next type of efficiency, commercial or overall efficiency. Commercial efficiency, ibig sabihin, ito na yung efficiency ng generator nyo na makikita nyo sa nameplate. Ito na yung binibili natin. Pag binili natin, sinabi nung manufacturer na itong generator na to mayroong 95% efficiency, kaya sa commercial, ayun na yung commercially available. Ibig sabihin lang nun, ito yung buong efficiency ng ating machine. So yung inyong output, yung inyong electric power output over mechanical power input. Overall efficiency, commercial efficiency, iisa, ibig sabihin lang nung buong generator. So ito ang output, ito ang input. Mechanical efficiency, mechanical side lang. Electrical efficiency, electrical side lang. Ito yun. Mechanical efficiency, electrical efficiency. Ito yun, electrical power output over electrical power developed. Types of commercial or overall efficiency nyo. So ang nandito lang, pinag-times si mechanical and electrical. Sa akin, nakakalito to. So ang gawin nyo na lang, yung sinabi ko kanina, na yung overall talaga, yung dulu-duluhan minus kauna-unahan. So pag ito kasi, hanapin mo pa parehas efficiency ng machine, efficiency mechanical, and efficiency ng electrical bago mo pa ipag-multiply. So parehas lang naman yon, makukuha nyo, parehas yan. Yun din yung lalabas dyan.
maximum efficiency. So like most electrical machines, including transformers, DC generator does not operate at the same efficiency across all load levels. So efficiency is low at light loads because the constant losses. So as the load increases, efficiency rises, reaches a peak, and then starts to fall again as the variable copper losses become overwhelmingly large. So dito lang, nabanggit ko na to kanina, na yung maximum efficiency nyo, yung kanina, binanggit ko na, maximum efficiency. Yung maximum efficiency nyo, variable losses, dapat ang variable losses nyo ay equal kay constant losses. Okay? Ano-ano ulit variable losses? Ang variable losses nyo, balikan natin to. Variable losses nyo, variable loss, armature, copper loss, and series field copper loss. Okay? Yung constant losses, hindi na ito magbabago. Si stray losses and si shunt field copper losses. So para magkaroon kayo ng maximum efficiency, equal dapat si constant losses and si variable losses. So huwag nyo na ito masyadong tandaan, nakakalito lang yan. Yun na lang binanggit ko kanina. Okay, sample problems tayo. Mamaya na yung parallel operation. Kasi na nga ba tayo dito? Ito, efficiency, tama. Problem number 12, Problem number 12. So, solve natin. Ito, So, a 10 kilowatt shunt generator having an armature circuit resistance of 0.75 and a field resistance of 125. So, generates a terminal voltage of 250 volts at full load. So, determine the efficiency of the generator at full load assuming the iron friction and windage losses amount to 600 watts. So, sulat natin ang mga given. 10 kilowatt shunt generator. So, 10 kilowatt, pachat nga po sa chat box, ano tong 10 kilowatts na to? 10 kilowatt shunt generator. Wala. Ito na yung inyong power output. Power output nyo si 10 kilowatts. Meron daw siyang armature resistance. Armature resistance na 0.75 ohms. Merong field resistance, sabi ay shunt, RSH 125 ohms. Meron daw terminal voltage. Meron tayong VL 250 volts. At full load. So determine the efficiency of the generator at full load assuming the iron friction and windage losses amount to 600 watts. So, paano natin kukunin? Si efficiency of the generator at full load. So, para makuha natin yung efficiency, output power over input power, Meron na tayong binigay na output power. Meron tayong given output power. Hanapin natin si input power. Paano natin kukunin si input power? Para makuha si input power, yung inyong input power ay equal po kay output power plus lahat ng inyong losses. Tama po? Okay pa? Diba yung inyong input power, pag binawasan mo ng losses, ayun yung inyong output power.
So para makuha mo si input power, yung output power mo, dagdagan mo ng lahat ng iyong losses, ano. So i-reverse natin, ano, para makuha natin si input power. So gagawin natin, kailangan natin kunin lahat ng losses. So meron tayong shunt loss, armature, copper loss, ano. So kunin natin muna si armature copper loss. Armature copper loss. Armature copper loss or si PA. Formula natin kay PA, I squared RA. Meron ba tayong IA? Wala tayong IA. Meron tayong RA? Meron. Since ito ay shunt, alam na natin yung drawing ng shunt. Pero sige, drawing uli natin para kayo ay masanay. Shunt generator. Meron kayong shunt generator. Ito ang RSH. Ito ang RA. Andito ang RL. RA nyo, tumaas. ISH nyo, kumanan. ISH. IL nyo, bumaba. Okay? So, ang ating IA natin, nodal analysis, ISH plus IL. So, meron tayong IA. Balik tayo sa pula. So, paulit-ulit na lang to. Same na lang din to ng kahapon natin. So, ang ating ISH natin, di rin given. Para natin makuha si ISH. Para makuha si ISH, need natin si VSH over RSH. So, si ISH magiging VSH over RSH. Okay? So, si ISH, VSH over RSH plus IL. Si VSH natin, alam natin pag shot, nakaparallel sila, yung inyong VL is equal din kay VSH. So, balik tayo dito, kay armature copper loss. IA squared, ang IA natin, si VSH over RSH plus IL. Si IA natin ay si ISH natin. Yung ating ISH naging VL over RSH plus IL. Ito yung ating IA. So, naka-squared to times RA. Okay po. Si armature copper loss natin, so sub natin, PA equals yung ating VL, 250. 250 plus RSH natin, 125. Plus ang ating IL, wala pa tayong IL. Pwede natin kunin si IL, yung current na pumunta kay load. Paano? Meron tayong output power. Meron tayong load kay terminal voltage. So yung ating IL, so PL or yung PO, PL over VL, ang PL natin 10,000 over VL natin 250. So ang ating IL dito, ano ang ating IL? 40 amperes. Okay, meron tayong 40 amperes as IL. 40 amperes squared times RA natin 0.75. Okay, anong ating armature copper loss? Paki-calculate para alam kong nandiyan pa kayo. Anong ating armature copper loss? Paki-calculate. Chat natin sa chat box. Anong ating armature copper loss?
Okay, calcu, ano ang ating armature copper loss? Okay, armature copper loss natin, 1, 3, 2, 3 watts. Meron na tayong isa. Armature pa lang to, meron pa tayong shunt field loss. So, meron kayong armature copper loss. Okay. Solve natin si shunt field copper loss or si shunt loss. Shunt loss. Ang shunt loss natin, PSH, pwede na natin gamitin si RSH natin. R squared over, ito ay I squared, ano pang formula na to? I squared over R. Mali. V squared over R. Since given na natin to, VSH and C, RSH, ano? Bakit ganito? Di ba meron tayong formula? P is equal to VI. Para hindi na natin kunin yung current natin kay ISH. Si I, ang I natin, equivalent kay V over R. So, pinag-ikot-ikot lang natin. Formula natin kay Ohm's law, ano? So, meron kayong VI, yung I nyo, V over R, kaya meron kayong V squared over R para kay power. Yun na din naman yun eh. Pwede nyo gamitin si, para pinakita ko lang na meron pang another formula. VSH, RSH. Pwede nyo rin gamitin si I times RSH, ano? Pwede rin naman yan. Pwede rin to, pwede to, pwede rin to. Kasi ganun naman si ISH nyo, ISH natin, kinuha lang din natin, ano? So, ito na yun. Ang inyong shunt loss equals VSH natin 250 squared over ating RSH na 125. So, ating shunt loss natin is, answer nyo dito, 500 watts. So, kunin na natin yung lahat ng ating losses. Total losses. Total losses natin. Meron tayong losses kay copper. Armature plus shunt field plus based sa given sa problem, merong sinabing friction, iron friction and windage loss amount to 600 watts. Ano? So merong given na 600 watts, i-add natin to plus 600 watts. So ito yung ating mechanical side, ano? Yung stray losses natin, 600 watts. So, ang ating total losses, ating armature loss, 1323. 1323 plus yung ating shunt field loss na 500. Shunt loss natin, kakakumpit lang natin, 500 plus yung given sa problem na 600. So, ang ating total losses dito is 2423 watts. So, hindi po yun yung ating hinahanap po. Ang hinahanap nating problem,
Mukha lang mahaba kasi makitid yung ating screen ano, naka-tablet ako. Pero pag ito yung naka-whiteboard, isang buong whiteboard lang naman to. Maiksi lang. So 2423 ang ating total loss. Ang hinahanap natin dito, determine the efficiency. Determine the efficiency. Anong formula ng ating efficiency? Power output over power input. Ang power output natin given 10,000. Ang ating power input, ano yung sinabi ko kanina, power input ay output plus losses. Ano yung ating output? Ang ating output 10,000 din. Plus lahat ng ating losses 2423. Answer, ano ang ating efficiency? Calcu, ano ang ating efficiency? I-percentage nyo na ano. I-times nyo na sa 100 para makuha nyo yung percentage ng inyong efficiency. So efficiency natin 80 point. So 49 ano, may nakasolve ng mga 49%. Okay. So depende na lang kung ilang decimal places. So sa exam madalas per decimal ano. So ako naman magche-check, ako nang magche-check doon. Kung tama naman ang ginawa, sa decimal places na lang nagkaiba no. So 80.49%. So dito kay power stages, kay efficiency, so parang combination na lang siya ano. So yung topic natin kahapon, yung inyong mga generated EMF, so parang andito pa rin yun ano. Kukunin pa rin, kailangan mo pa rin alam mo yung circuit mo nung generator, kung series or shunt or kung compound man yan, alam mo yung foundation doon, alam mo kung paano mag-compute ng generated EMF, yung mga current, kasi magagamit mo rin yun doon sa ating efficiency ano. Okay tayo, problem 12. Okay, next natin si problem 13. So along shunt dynamo running at 1000 RPM supplies 20 kilowatts at a terminal voltage of 220 volts. So the resistance of the armature, shunt field, and series field are 0.04, 110, and 0.05 ohms. So overall efficiency at the above load is 85%. So pinapahanap si copper loss and si iron and friction loss. Sulat natin lahat ng given. So long shunt, drawing nyo na. Para meron kayong idea kung saan yung mga current, paano dadala yung current, anong gagamitin yung formula, no? Running at 1000 RPM. Supplies. Pag sinabing supplies, ito yung ginagamit ng inyong load. So, merong output power tayo, 20 kilowatts. Output power, PO, pwede rin itong PL, ano, load. Ito na yung power delivered to the load. So, huwag kayo malilito doon, PO or PL, isa lang, ano. Meron terminal voltage, VL at 220. volts. So, the resistance of the armature, RA, yung shunt field, RSH, yung series field, RSE. Ang RA, 0.04 ohms. Ang RSH natin, 110 ohms. Ang ating RSE, 0.05 ohms.
So overall efficiency daw, ibig sabihin, from mechanical input to electrical output, efficiency daw 85%. So pinapanap, copper loss and iron and friction loss. So para natin, kukunin yung mga yun. So first step, gawin natin yung mga given. Kunin muna natin yung current natin dito. Kunin na natin si IL. IL natin. So load current. IL, PL over VL. Yung PL natin, 20,000 watts. PL or PO. Over VL natin na 220. So yung current natin dito sa ating load, 90.91 amps. Okay? Current natin sa ating load. Set aside. Kunin natin si shunt field current. So iniisa-isa natin para at least yung mga nakaraan natin sina-shortcut ko Pero dito isa-isa natin para may idea rin kung ano kunin. Load current. Shunt field current. Shunt field current ISH equals yung ating VSH, which is equal lang din kay VL since ito nga ay long shunt. VL over RSH. So yung VL natin na 220. Ang ISH daw natin, ang RSH natin 110. So ang ating ISH ay 2 amperes. Next natin si armature current. Ang ating armature current IA is equal to IL plus ISH equals 90.91 plus 2 amperes. So ang ating armature current ay 92.91 amperes. So kunin na natin yung ating mga losses. Unahin natin si armature copper loss. So si PA. PA equals IA squared RA. Ang ating IA 92.91. Ang ating RA 0.04. Ang ating armature power natin, answer, ilan ang ating armature power loss? Armature power loss natin 345.3 yung nasa akin. So again, kahit magkakaiba kayo ng decimal places sa base nyo na lang dun sa kung ilan yung nasa problem natin So we have armature copper loss as 345.3 watts. Next natin si series field loss. So armature power loss, next natin si series field loss. So meron ako dito IL squared RSE. So kay series field, ano yung nakuha nating IL kanina?
IL. Series field loss, di pwedeng si IL. Si IA ang gagamitin natin. IA pala. Series field, IA squared, tapos RSE. So kung ano yung current dito, kaya mahalaga meron ko yung drawing, hinahanap na natin si series field, ano? So yung power loss natin dito ay IA, kasi IA pa yung dumaan dito, ano? So meron tayong IA squared. Ano ang ating IA? 92.91. 92.91 times RSE natin 0.05 ohms. 0.05 ohms. Answer, ano ang ating series field loss? So, for 31.61. 61 watts. Next natin, si shunt field loss. Shunt field loss nyo, pwede na yung VSH, ISH. VSH natin, given naman, same lang kay VL, 220. Ang ISH daw, na-compute na natin kanina, 2 amperes. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, balikan nyo yung foundation, yung basic nyo ng circuits 1. Ano? Kasi dito, kung ano yung available, yun yung gamitin nyo sa formula. So, iba't iba yung formula ng power. Pwede kayong mag I squared R. Pwede kayong mag VI. Pwede kayong mag V squared over R. Ano? So, paikot-ikotin nyo lang yung formula nyo, basta alam nyo yung power triangle. Alam na ba ang power triangle? Power triangle natin, ito. Maliit. Power triangle, P, I, V. So pag power ang nawawala, takpan natin si power, nawawala si power, pag multiplyan nyo si I and V. Pag ang nawawala ay si current, nawawala si current, P over V. Pag nawawala si voltage, P over I, ano. So yan, mula dyan, paikot-ikutin nyo na lang yung formula based dun sa kung ano ang given. Answer, ano ang ating shunt field loss? Shunt field loss natin is ano ang ating shunt field loss? So ang ating shunt field loss for 40 watts. Okay, meron na tayong lahat ng losses. Ano bang hinahanap? Copper loss. Yon, nahalataan nag-copy paste. Ivy Judel Balmes, 440 watts. Dinagdagan lang ng W. So ang ating total copper loss, lahat ng ating copper loss, PCU, andun yung inyong armature, plus series field nyo, plus shunt field natin. Armature, 345.3 plus PSE natin. Wag na, dyan naman eh. Hindi ko na susulat. Plus lahat pong nandyan. Sikip na.
Copper loss, anong answer? Yung iba, anong ating copper loss? So we have 1216.91. 1216.91 watts. So copper loss. 5 points. Iksi lang, walang maba. So kinuha si copper loss, may binigay sa inyong efficiency. Hindi pa pala ginagamit si efficiency, ano? Nanap si copper loss. So kunin nyo lahat ng copper losses. Meron kayong armature loss, meron kayong field winding loss. So dito nagkataon, ito ay long shunt. So kinuha natin yung loss natin kay series at saka dun kay shunt. Next, ano pang hinahanap? Nahanap pa si iron and friction losses. So paano natin kukunin si iron and friction losses? Eh wala namang formula si iron and friction losses, di ba? Ano makuha? Ano makuha? Formula natin, yung ating total losses muna. So gamitin natin si efficiency natin. Efficiency equals output power over input power. May binigay sa ating efficiency na 85%. Efficiency, 85%, binigyan kayo ng output. Output to 20 kilowatts. 85 efficiency, output na 20,000 kilowatts. Substitute natin. So lipat-lipat lang, transpose input power is equal to output power 20,000 over efficiency natin 0.85. So ang ating input power 23,529.4 watts. So natin gagamitin si input power. Diba dun sa ating power stage? Yung sa ating power stage, andun yung inyong input power. Andito si lahat ng losses. Andun yung inyong output. So para makuha natin si losses, total losses, P losses equals input power minus output power. Okay lang? Para makuha daw lahat ng losses, yung ating total losses, input power minus output power. Meron tayong input, meron tayong output. Ano? Makuha natin si total losses. Total losses. So we have P losses equals input power 23,529.4 minus output power 20,000. So ano yung ating total losses? Calcu, ano ang ating total losses? Total losses natin 3529.4.
Total losses yan. Ano bang hinahanap? Hinahanap iron and friction losses, yung ating mga mechanical losses. So, i-subtract lang natin si copper loss dito. Kasi kung natandaan nyo sa power stages, ito yung ating nandun sa mechanical side, andito yung ating nasa electrical side. So, subtract lang natin. So, losses, iron, and friction losses. Friction. Lobat na. We have iron and friction losses. FEN, friction, is equal to yung inyong total losses minus yung inyong copper losses. Total losses natin, 3529.4 minus copper losses natin kanina, copper losses 1216.91. Copper losses natin 1216.91. 1216.91. So, ano ating answer? Ano ang ating iron and friction loss? 2312.49. 2312.49. Okay po. Iron and friction losses. So dito, pinakamahalaga, kabisado nyo yung power stages natin. Layo na pala. So ito ang pinaka-importante, kabisado nyo to. Tapos, alam nyo ang efficiency na output over input. So nakadepende na lang kung electrical, mechanical, overall yung hinahanap. Kaya nyo nang magsagot nito. And then, kabisado nyo lang yung circuit diagram ng inyong mga generators. Kung series, kung shunt, long shunt, or short shunt. Kayang-kayang sagutan na ang midterms. Isa pa, may patay isa dito. Next, problem 14. Problem 14, a 10 kilowatt, 250 volts, DC, 6-pole shunt generator runs at 1000 RPM when delivering full load. So the armature has 534 lap connected conductors. Full load copper loss is 0.64 kilowatts. The total brush drop is 1 volt. So determine the flux per pole, neglect shunt current. So sulat natin given. Ito na yung rate ng generator natin, 10,000 kilowatts. So ito yung ating output power, 10,000 watts. Ano tayong VL, 250 volts, 6 pole daw, speed 1000 RPM, armature, so Z na to, 534, full load, copper loss,
0.64 kilowatts. Total brush drop, 1 volt. Determine the flux per pole. So, hinahanap, flux. So, anong formula natin ang merong flux? Formula natin na may flux, yung ating generated EMF equals Zipon over 60A. May Z tayo, may P tayo, may N tayo. Hinanap natin si flux, si EG. Si EG yung isusolve muna natin para makuha na natin si flux. So to solve, EG, sabi dito ay shunt generator. Ito ay shunt generator. So ang formula natin, generated EMF, EG is equal to VL plus IA RA plus V brush. Okay. VL natin, 250. Plus IA natin, wala. Alam na natin si IA. Kanina pa natin sinasolve. Kapag pa natin sinasolve kung paano mag-solve ng IA. Si IA ay VL over RSH plus IL. So times RA plus VB. Ang VB natin, 1 volt. Meron bang IL? Wala ring IL. So alam natin, si IL, PL over VL. PL natin, 10,000 over VL, 250. Ilan to? 4 times 10, 40. 40 amperes si IL. Ay, sorry, mali. Kaya mahalaga i-drawing. Muli ito, mali. Bakit? Drawing ko. So, shunt generator. Shunt generator. Sabi sa problem, neglect shunt current. Ibig sabihin nun, parang namatay na tong shunt na to, So, neglect shunt current daw, walang current na dumaloy doon. So, yung ating armature current, yung ating IA dito, equivalent na kay IL. Okay lang, sinabi, neglect shunt current. Ibig sabihin, yung ating IA dito, hindi na pumunta kay shunt, kay IL lang. So, IA is equal to IL. Okay. Balik ka sa formula. EG is equal to VL plus IARA plus V brush. Ang IA natin, equivalent kay IL, equivalent din kay PL over VL. 10,000 over 250 equals 40 amperes. So, ang ating generated EMF, VL natin, 250 plus IA natin, 40. Ang ating RA, neglect shunt current. RA, IARA, meron ba? Wala pala, hindi pala given si RA. Need muna natin kunin si RA. Need muna natin kunin si RA. Walang RA, saan natin kukunin si RA? May binigay sa atin ditong copper loss na 0.64 watts. So yung copper loss na yan, pwede natin gamitin. PCU, IA squared, RA. So copper loss na, wala naman kasi sinabi dun sa ating, kasi nga neglect na natin yung ating shunt. So pwede natin gamitin yung ating armature.
kasi nga wala na tayong shunt natin. Ang ating copper loss ay 640 equals IA, meron tayong IA. Ang IA natin, ito, 40 squared times RA. Nakuha na natin si RA. Value ni RA, calcu, patingin niya, ano value ni RA? Value ni RA, kaya again, ulitin ko, mahalaga dapat alam yung problem, alam paano i-drawing. Kasi based sa drawing, makikita mo na agad kung saan magpapaikot-ikot yung formula. Gaya niyan, wala palang RA. So, base given, meron daw 640 na copper loss. Sinabi, neglect daw yung sa shunt natin. So, pwede natin siyang equate. Ibig sabihin, wala tayong shunt loss. So, yung ating copper losses, pinagsamang shunt loss and field winding loss. So, yung wala na yung field winding, si armature loss na lang, pwede natin makuha si RA. So, si RA is 0.4 ohms. RA natin, 0.4 plus yung ating brush dito, 1 volt. Baka magtataka kayo, yung isa nating problem na dinaanan nung nakaraan, na ang sinabi is 1 volts per brush, tapos ang ginamit natin is 2 volts. Kasi po, specifically sinabi doon na per brush. Per brush, tapos kumuha lang tayo ng minimum number of brushes, which is yung 2 kapag wave. So, 2 volts yung ginamit natin. Dito kasi, specifically sinabing total brush drop na is 1 volt. So, kung total na to, kung ito ay dalawang brush man lang, ito ay 0.5 volts yung kanilang brush drop. So, sinabing total, hindi mo na kailangang i-multiply sa 2. Okay, generated EMF natin. Dalawa na. Dalawa natin out of 60. So, generated EMF natin, 267 volts. 67, 267 volts. Yun na ba ang hinahanap? Di pa. Ang hinahanap natin, yung ating flux. Formula natin, Eg zipon over 60A. So, meron na tayong 267. Ang Z natin, 534. Ang sabi, 6 poles. 6 poles, yung ating hinahanap na flux, ating speed, 1,000 RPM over 60. Paano yung A? Paano kunin agad yung A? Ang sabi dito, lap connected. So, naka-lap wound tayo. Pag lap wound, ang A natin, MP. Kapag wave, ang A natin, 2M. So, 60 times M, multiplicity natin 1 kasi walang sinabi, times number of poles na 6. Shift solve ng ating flux. Ilan ang ating flux? So, we have 0.03 Webers. Okay.
0.03 Webers ano. So, nakakasunod naman kayo, kayang sundan, mastery na lang ng ating concept ano, power stages at saka yung ating formula na dun sa ating circuit. So ito, last problem tayo ano. So meron pa tayong dinadaanan. So gamitin natin yung Friday natin ano. So a shunt generator delivers 195 amps at a terminal of 250 volts. The armature resistance and shunt field resistance are 0.02 and 50 ohms. So the iron and friction losses equal 950 watts. So hinahanap EMF generated, copper losses, output of the prime motor, commercial, mechanical, electrical efficiency. Napakahaba no. Tapos 10 points. Okay, nahanap. Ang sabi ay shunt generator. So recta solve tayo at maraming hinahanap. I-recta solve na natin. Hindi ko nasusulat yung given dito. Anong hinahanap? EMF generated. EMF generated, e.g. PL plus IARA. VL 250 volts plus IA. Wala na naman si IA. Alam natin si IA, IL plus ISH. Wala tayong ISH. Alam natin si ISH, VSH over RSH. Wala tayong VSH. Pero since alam natin ito ay shunt, si VSH equals kay VL. So si IA magiging VL over RSH plus IL times RA. So ito ay 250 plus VL 250 RSH shunt field resistance na 50 plus IL. Ang IL, hindi rin pala given ang IL ano. So ang IL natin, alam natin na si IL ay meron, sinabi pala 195 amperes. Load natin, sinabi delivers 195 amperes ano. So 195 yung pumunta kay load. Ang RA natin dito, armature resistance 0.02. Okay, generated EMF. Answer. Okay, generated EMF is 254 volts. Okay na, may isa na nakuha. May 3 points na. Next natin, copper losses. So ano yung ating copper losses? Copper losses, pinagsamang armature and shunt. Field winding ano. Copper losses, PCU equals armature loss plus ito ay shunt generator. So shunt field losses. Armature loss natin IA squared RA plus BL ISH. Pwede yan. Napakita ko lang na pwedeng iba't ibang formula ang gamitin. IA natin, ang IA natin ay ito.
Solve ko na nga, 250 divide 55 plus 195, 200. Ang IA natin, 200. Squared, ang RA, 0.02. Yun yung ating armature losses plus shunt field losses, ang ating VL, 250. Ang ating ISH, VL over RSH, 250 over 50. Solve nga, copper losses natin. Total copper losses. Okay. Total copper losses natin, 2,050 watts. No, another 3 points. Copper losses. Next, output of the prime motor. So, alin nyo dun sa ating power stages. So, yung output ng ating power motor, yun yung ating generated EMF. Make input power. Make losses. Yung make losses nyo, after make losses, yung inyong mechanical output power. Yung inyong mechanical output power is same lang dun sa ating power generated, power delivered, power generated. Okay lang? So, kunin natin si output of the prime motor. Para makuha yung output of prime motor, which is yung inyong mechanical output, yun din yung inyong power generated. Ang power generated nyo, PG, is equal to EG times IA. Nasolve na natin si EG, 254 volts. Sige, question? May question? Napindot lang? Napindot lang. Ang IA natin, 200. Nasolve na natin, IA, 200. Answer, power generated, which is yun din yung inyong mechanical output power. So, 50,800 watts. So, kaya mahalaga, kabisado ang power stages. Ang sinabi doon, ang hinahanap, find the output of the prime motor. So, wala na. Naguluhan na, nabago na yung terms, hindi na naintindihan. So, yun, output power ng motor nyo, yun din yung inyong power generated na. So, yung dulo ng mechanical side, ayun yung input ng electrical side. Okay tayo doon? Maiksi lang, Yun na yun, rectal solve na. Next natin, efficiency. Commercial, mechanical, and electrical efficiency. So, paano kunin again si efficiencies? Efficiencies, output power over input power. So, una, hinahanap si mechanical power. Mechanical efficiency. Mechanical ba? Commercial muna. So, commercial or overall. So, dito, kung ito ay overall, dulo to dulo, So, electric power output. Dulo-dulo. And yung beginning natin. Mechanical power input. Electrical power output, meron tayong electrical power output.
Sinabi ba? Hindi pala sinabi ang electrical power output. Pero, delivers 195 amperes daw at 250 volts. So, yung ating power output, power delivered, yung ating PL, VL times IL. Ang BL, 250, 195. 250 times 195. Okay? Ano ang ating power delivered, powered papunta kay load? So, yung papunta kay load, 48750 watts. Paano natin kukunin si mechanical power input? So, kabisado nyo na yung stages. So, dito yung inyong mech input, andito yung inyong mech losses, andito yung inyong power generated. So, para makuha nyo si power input, mechanical power input, so ipag-add nyo lang si PG natin, inyong mechanical output, and sabi sa problem, meron daw mechanical losses. Iron and friction losses equal to 950 watts. Okay? Kabisado nyo na yung power stages. Hinahanap si mechanical input power. Nakuha na natin si mechanical output, which is yung inyong power generated. Given sa problem, sinabi sa problem na meron kayong mechanical losses, yung iron and friction loss of 950 watts. So, para makuha si input, pag-addin nyo yung dalawang to. So, make power input. Input mechanical. So, pag-addin natin, yung generated natin, PG plus mech losses. 50,800 plus, sinabi dito, 950 watts. Plus 950 watts. So, power input natin kay mechanical, answer, 50,800 power generated plus mechanical losses, 5170. 5170. Itong part na to, 5170. Itong part na to, given 950. Itong part na to, nasolve na natin. PG ano. Okay? Tapos, copper losses, nasolve na natin. Tapos si output, 195 at 250 ano. Okay? Okay, overall efficiency. So, ito ay dulo-dulo. Commercial. May question? Di maano? Napindot lang. Bababa ko na to. Okay. Efficiency, overall, commercial efficiency. Again, yung isa lang yon. Commercial, ayun yung binebenta. So, yun yung overall. Electrical power output, 48750. 48750. Over mechanical power input, 51750. 51750. Answer, anong ating overall efficiency? Answer, overall efficiency. Wala ka na eh. Isa na ang natira. So, 94.2%. Ano? So, i-times nyo na sa 100. Since efficiency naman to. 94.2%. So, hinahanap naman mechanical power, mechanical efficiency. So, mechanical efficiency, kung ano yung
output power nyo sa mechanical side. Ano yung output power nyo sa mechanical side? Yung ating PG. 50,800 over mechanical input nyo. Mechanical input nyo, nakuha natin, 51,750. Answer, anong ating mechanical efficiency? So, mechanical efficiency, ano yung dulo ng mechanical side? Yun yung ating generated power over yung input niya, yung ating power input. 98.16. Okay. Next, mechanical efficiency. Okay, robot na ulit. Electrical efficiency naman. So, sa electrical efficiency naman, ano yung ating electrical power output? So, ito yung umabot dun sa ating load, PL. 48,750 over electrical efficiency. Ano yung ating electrical power input? Ito po, dulo ng mechanical, start ng electrical. Output ng mechanical, input ng electrical. 50,800. So, pag more than 1, yung nakuha nyo dito, mag-isip-isip na mali yung ginagamit nyo. Ano? So, laging below 1 to. Ano? Answer, electrical efficiency? 95.96. So, papansin natin dito, mas malaking losses, mas mababa na yung efficiency dun sa electrical side. Ano? Dun sa mechanical side nyo, 98% pa yung efficiency. So, mas malaking losses ang nawawala dun sa ating mga copper losses. Ano? So, 95.96%. Okay po, clear tayo kay power stages. Okay, question so far? Question? Okay, clear naman. So, meron tayong naiwan yung parallel operation ng generator. So, tignan ko na lang kung i-record ko yun tapos panoorin nyo na lang ng Friday, since wala tayong pasok ng Friday, or mag-live tayo ng kahit 1 hour or 2 hour, since yung Friday na yun, holiday yun, dapat merong tawag dito, make-up class, so kung magbe-make-up class pa, malapit na mag-midterm, so ayun na lang yung make-up class natin yung holiday na yun, so i-record na lang yun kung sakali mag-live, i-record na lang para yung mga hindi makaka-attend, meron pa rin mapapanood, and then yung lahat ng problem dito nandun sa material natin, so isosolve ko manually, so may ibang isosolve ko manually para i-share ko din sa inyo yung solution ng lahat ng to, para may ma-review. Okay po. So kung wala naman ang question, so thank you sa pag-extend ng O6 and pag-early in ng O8, Okay po. Thank you so much. So pwede na mag-leave. Thank you. Sir, thank you po. Thank you po. Thank you po.